We are highly favored and greatly blessed by the Lord Jesus Christ. Always and forever. Ever since we got saved, ever since we got born again, ever since naligtas tayo, up to now, hindi na alis o natanggal man, gapatak man, o kahit katiting lang o may natanggal na favor sa atin. No, wala. Lagi tayong highly favored and greatly blessed. Okay? So umaga pong ito, I would like to tackle something. Yung pagbabanta po ni President Trump sa Strait of Hormuz, kung about doon, no? Sa Iran nga, about sa Strait of Hormuz, ayun, ay nagbigay siya hanggang 8 basta alas 8 Eastern time, no? Something like that or something. Ayun, binigay niyang time, kung hindi ako nagkakamali, ano? Pero i-check pa rin ninyo dahil hindi naman yan ang topic natin. Sa atin po ngayon dito, titignan po natin yung mga pangyayari na nagaganap at ano ang kaugnayan nito sa scripture. Nandito naman po tayo because we're vlogging because of the scripture, and we're not vlogging because sa mga, sabihin na natin, pang news o pang current events. No. Kung ganyan din lang po, hindi na ako mag-vlog kung yan din lang ang aking habol. Sapagkat hindi ko po porte yan. It's not my cup of tea. My cup of tea is Jesus. His love, His grace, His Bible, His Word. Oh, di ba? So ngayon, titingnan po natin ngayon regarding doon sa sinabi niya. Malaking gulo po yan pagka yan po ay nag-escalate. So ang dami pong mga, yes, especially yung pagsali ng Russia. Alam naman natin po ang Russia, meron siyang old name sa Bible. Hindi ko po sigurado kung ito po yung, anong tawag po ron? Tingnan na nga po nyo. Basta merong Gomer, may Tagorma, may ano pa, may Tubal, ang dami, no? Ako naman po dyan sa bagay na yan, hindi ko po masyadong natutukan, no? Kasi sa Book of Revelation talaga ako nagtutok. Okay? Pero alam niyo may mga old names yan. Pero ang pinakaalam nating old name na hanggang ngayon nandito pa rin po, very popular, ay ang Persia. Modern day Iran, o Iran, no? Kasi tignan po ninyo, dyan po si Esther. Nangyari kay Queen Esther, Hadassah, si Hadassah. Later on, nung tumanggi si Vashti, no? Na ipatawag siya ng hari. Kasi ganun po ang kaugalian dati. Papatawag ka ng hari. Kailangan pumunta ka sa pinatawag niyang party. Pag hindi ka pumunta, papalitan ka. So, yan ang nangyari. Hanggang lumutang sa eksena si Queen Esther. Ayun, yun po mga nangyari. Si Queen Esther, ginamit siya para iligtas ang kanyang mga kababayan. So, ang paraan ng Diyos, kakaiba sa paraan ng tao. Kaya nakaka-excite yung mga pangyayari po ngayon kung tutuusin natin. Tignan po natin ang mangyayari at tignan natin yan na may pananampalataya na lahat ng nangyayari, lahat na nagaganap, alam natin kalooban ng Biblia, kalooban ng Panginoon. Nakasulat lahat sa kanyang salita. Sapagkat tignan po natin mabuti ang katotohanan na hindi naman po nagbigay ng dates, no? Kaya nga po wag tayong maging date setters regarding sa mga hula at mga pangyayari. Pero nagbigay siya ng maraming mga senyales. Tignan natin yung mga senyales. At ang binigyan ng senyales dito, alam naman natin sa Matthew 24 tsaka sa ibang portions ng Luke, ay ang second coming ni Jesus. Yun po ang focus second coming. Pero kasi, yung mga pangyayari po nang yan, alam niyo, ang dami na po nagaganap. Ang dami po. Yung giyera ng Iran at saka ng Israel. Hindi naman po tumitigil yan Kasi nandun po yung alitan nila. Nagsimula po yan kay Ishmael at saka kay Isaac. Hindi po ba? Pwede mo rin ihabol dyan si Jacob at saka si Esau. Yung sa birthright, si Esau, no? At malalim pong pag-aaral yan. Pero parang nandyan po talaga yan no? At makikita po natin dito. Ako kay Esau, gusto ko yung kay Esau kasi pinapakita rito yung mga tao na mas pinipili yung material na bagay, which is ang mga material na bagay ay pansamantala lang po yan. Pansamantala lang po ang mga yan. Pero makikita po natin dahil sa kapusukan, during that time si Esau nagugutom, tandaan po natin ang ginawa niya. Sabi niya, ano ba naman sa akin yung birthright niyan? Kung kumakalamang sigmura ako, kumukulong sigmura ako. Okay. Ito namang si Jacob, gustong gusto niya, hindi ba? At niloko pa nga nila si Esau, naglagay si Rebecca. Mahal na mahal niya si Mahal na mahal niya si Jacob.
Ito namang si Iso, makaama. Maka-ano siya, tawag dito, maka-Isaak, no? Si Isaak, mahal na mahal niya si Iso. Kaya ganyan. Makikita mo rin dito yung favoritismo sa mga anak. Meron talaga. Mas ganoon ba? Kaya yun po nakita ko. Maganda, maganda. Kaya if you are a keen observer of upon reading the scripture, hindi mo lang ito binabasa na parang, uy, maganda yung kwento, uy, maganda yung mga pangyayari. Okay, fine, nandun na ako. Pero may mga aral yan, especially sa Old Testament, yung mga pangyayari. Tignan nyo yung epekto hanggang ngayon nandito. So, marami pong senyales na ang nakita natin doon sa Matthew 24 na nandito na po ngayon. Yung mga lindol na malalakas, pero uulit-ulitin ko yung tinatawag na the big one. Ako I believe sa kabutihan ng Panginoon. Hindi na po natin yan mararanasan. I believe yan. Sa Great Tribulation na yan. Ire-reserva yan. Kasi binanggit naman sa Bible na merong malakas na lindol. Pinakamalakas actually na mararanasan ng tao. No, yun po yun. Sa Great Tribulation. Okay. Pero ngayon, hindi naman tayo nagde-date setting, pero nakikita natin yung mga signs. Kaya if you are not a Bible reader, and if you are not a believer of the Bible, if you are not a student of the Bible, wala. Passive ka as if, ay, nangyayari lang kasi natural. No, it's not natural. It's supernatural. Okay? Tahasan ko sa it's supernatural. Kamay ng Diyos yan. Kung nag-aaral ka ng Bible, makikita mo, kamay ng Diyos ang gumagalaw sa lahat ng ito ngayon. Okay. Hindi ka ba namamangha that what we are reading daily, on a daily basis? Siyempre, bilang mga Kristiyano, yan ang ating giya, yan ang ating food for the soul. Kaya, hindi ka ba natutuwa niyan na yan ay ating, anong tawag dito? Yan po yung ating, yung ating giya. At yan ay totoo, makapangyarihan. Kitang-kita mga katuparan. Okay? Natutupad, letra by letra. Natutupad, bawat tuldok, bawat kwik. No? Nakikita natin, si Jesucristo ay malapit nang dumating. When it comes of saying that, malapit nang dumating si Jesucristo, si Jesus, lilinawin natin yan. O yun po yun, may paglilinaw dyan. Paano mo sasabihin na darating siya? Ano yung nasa isip mo habang sinasabi mong Jesus is coming soon? Anong nasa isip mo? Rapture ba o second coming? Papasok na dyan yung mga iba't ibang interpretations, doktrina na pinag-aawayan ng mga Kristiyano mismo, which is okay lang, no? Pero hindi ko rin po sasabihin na manatili tayo sa ganyan. Mas maganda mag-aral po tayo. Sa Christianity, may mga minor doctrines na hindi na po dapat pag-awayan. Respetuhan lang po. Huwag tayong nag-aaway-away. Kaya hindi ako believe doon sa mga debatista, nakikipag-debate, mahilig sa gulo, para mga mahilig sa basag ulo. Ako masikomentan mo ako ng masakit dyan, hindi kita papansinin. Well, masaya ako sa ginagawa ko, nag-share lang ako ng good news. Ganyan talaga ang puso ng mga ngaral. Hindi ka pala away, no? Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong pala away. Kasi I've been through a lot of that dati na inaaway kami. Hindi naman namin sila inaaway kami dati. Pero alam nyo, sa pag-aaral ng Bible prophecy, especially may mga kaibahan po tayo, kaya ayaan po natin kung ano yung paniwala ng iba. May pre-trib, may mid-trib, may post-trib. Ano po? At yan nangyayari po ngayon na yan ay talagang ang laking impact sa Christianity sa panahon natin ngayon. Dahil mas maraming mga Kristiyano ngayon ang nag-aaral ng prophecy dahil sila man nakita na po nila na never been in history na nagkaroon ng katuparan ng mga senyales rather than now, especially 2026. Very particular itong Strait of Hormuz na yan sa ngayon. No? Di ba, pagpasok pala ng 2026, ang dami na pong nangyari. No? Parang, wow, parang biglang na-unfold yung mga nasa Book of Revelation. So, it's very exciting. So, ang gawin lang po natin, sabihin na lang natin, Maranatha! Come, Lord Jesus. Pero upon saying that, nasa isip natin rapture. Hindi second coming. Okay? Mga ka-good vibes, subscribe na rito. Thank you, God bless. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.